Alam mo yung mga formula na tinuro sa atin dati na mag-aral ka na mabuti para paglaki mo, maganda yung trabaho na makuha mo. Maghanap ka ng magandang trabaho para umayos yung buhay mo. Ang simple lang naman pakinggan, pero parang kahit sinunod natin siya, lost pa rin tayo. Kasi kung tutuusin, nakita naman natin na sinunod siya ng mga magulang natin, di ba? At nag-work para sa kanila. Kasi sila, nag-aral sila ng mabuti, naghanap sila ng 9 to 5, nagstay sila dun sa 9 to 5 na yon for many years, at naitaguyod nila ng maayos ang kanilang pamilya. Pero tayo ngayon, grabe yung hustle culture natin. Meron tayong 9 to 5, meron tayong mga side gig, tapos nag-iisip pa tayo ng mga business natin. Pero for some reason, hindi pa rin eh. Hindi pa rin nagkiklik eh. Hindi pa rin talaga effective para sa atin. So bakit ganun? And I think isa sa mga reason kung bakit hindi naging effective yung mga formula na yun sa atin is because nobody really prepared us for what happens after. Wala nagsabi sa atin na kapag pala tumaas yung sahod mo, dumami yung income mo, there is a possibility na magtataas din yung expenses mo at magmamahal din yung lifestyle mo. Mas malaking sweldo, mas madaming gastos, mas stressed ka. In short, you're living a life na mukhang successful pero at the same time stressful. And ganito rin kasi yung life ko dati na automatic yan. Kapag tumaas ang sahod ko, tataas din ang gastos ko. Kasi gusto ko ng mas maayos na apartment. Gusto ko ng mas maganda na mga bag, mga accessories, damit. So, ito lang yung tinaas ng sahod ko. Pero yung lifestyle ko ganito nakataas, ni hindi sila nag-meet. Kaya nahihirapan ako. And I think na-magnify yon nung nagbalik bayan ako kasi at the time, pag uwi ko dito sa Pilipinas, I was finding my footing again here in Metro Manila at sobrang lost ko. Wala akong point of reference kung paano ko ba ito gagawin. Ano bang uunahin ko? So, syempre, ang mga nagiging reference ko, bukod sa mga kakilala, social media. Nakikita mo na, ganito pala dapat. Ganun pala yung ginagawa ng iba. Pero nung ina-apply ko na siya sa buhay ko, na-realize ko na wait lang, masyadong mahal tong napili kong lifestyle. Hindi ko to kayang i-sustain. And doon na nagkaroon ng shift. Doon ko rin na-discover yung lifestyle deflation. Welcome to the second episode of Janie Apps where I talk about things that have been on my mind lately. And lately, ang naiisip ko talaga lagi is lifestyle deflation. Maraming beses ko na itong nabanggit sa ibang social media accounts ko. Sa TikTok, may series ako at saka sa Instagram. Pero I never really had a chance to talk about it here, dito sa YouTube. Nung shinare ko siya, madaming nakarelate, madaming naging interested. So I thought, why not create a guide para matulungan din yung iba na interested? Kasi I know na marami sa atin na overwhelmed sa lifestyle na meron tayo ngayon eh. Yes, maganda siya tingnan on paper, on Instagram, pero in reality, mahirap siya i-sustain. So if you need a helping hand, I am offering mine through this video because today I'll be sharing with you the beginner's guide to lifestyle deflation. First, let's define lifestyle deflation. Ano ba yung ibig niyan sabihin? Lifestyle deflation is intentionally lowering your lifestyle expenses even if your income increases so you can build savings, freedom, and long-term security. So no, lifestyle deflation doesn't mean na i-downgrade mo yung buhay mo, hindi mo na may enjoy yung sahod mo, or magiging miserable ka. It's just removing the excess or yung unnecessary lifestyle upgrades na nagpapabigat ng buhay mo. And I know then that this is not for everyone kasi may mga na-receive ako na comments before disagreeing with the concept. And I understand na yung iba sa atin, iba naman talaga yung pag-handle nila lang finances nila. And that's totally fine. Pero this is just for those interested na i-deflate yung lifestyle nila and tanggalin yung overwhelm para mas ma-focus nila yung energy nila, yung money nila dun sa mga bagay that actually adds value to their lives. The first thing that you need to do is to audit your normal because what's normal to you might actually be financially draining. Minsan hindi natin napapansin yung lifestyle inflation kasi it happens slowly, it's almost unnoticeable. For example, yung mga conveniences na nung una tinry lang natin pero parang napadalas na. Like, pag-take ng TNVS instead of commute, pag-take out ng pagkain, pamamasyal every weekend. And then suddenly, hindi mo namamalayan na dahil pala sa mga small treats, small conveniences, bigla na lang nagbabaloon yung expenses mo ng doble as compared dun sa normal mo lang talaga. Medyo mahirap mag-audit kapag yung binibigay lang sa'yo na instructions verbal, di ba? So I decided to create a free audit guide para sa inyo guys. All you have to do is go to my website. Yes, meron na tayong website. Ang tagal kong trabaho to, so medyo natagalan yung launch. Dapat ilo-launch ko to ng birthday ko eh. Pero finally, ito na siya. So all you have to do is go to my website. Ililink ko siya sa description, pero it's janerivera.ph.
Tapos, pag nag-scroll down kayo, ang unang item na makikita nyo dyan ay ang Lifestyle Deflation Audit Guide. So, all you need to do is fill out the name, email, and then click on download for free. Tapos, pag naklik nyo na yon, you don't need to wait for anything, any emails, any links. Makikita nyo na kagad yung PDF form. Meron siyang 7 pages, pero basically, you just need to work on 3 pages para sa audit ninyo. So, you don't need to change anything overnight. You can do this slowly at your own pace, syempre. Pero I'm so glad na finally pwede ko na tong i-share sa inyo. Kasi I think this is a good starting point para finally makapag-simula na din kayo na mag-deflate ang lifestyle ninyo. So if you wanna check that out, feel free to go to my website. Again, it's janerivera.ph. And andito na rin yung ibang resources na shinare ko sa inyo before, yung free budget tracker, and then yung mga links dun sa mga brands na shinare ko sa inyo sa ibang videos. Now, going back to our topic. Number 2, kapag na-audit mo na yung life mo, mag-decide ka which aspect of your life you want to deflate first. I don't recommend na gawin mo siya ng sabay-sabay kasi mo-overwhelm ka and ang ending, ire-resent mo yung idea ng lifestyle deflation. So for us to avoid that, what you can do is start with one small change lang, let's say per month or per week. For example, ako, nung nag-decide ako na i-deflate yung buhay ko, I decided to deflate my apartment first. Nag-downsize ako from a one-bedroom apartment to a studio apartment dahil alam ko na siya yung isa sa pinakamalaki kong expenses. And although ang bigat para sa akin na i-let go yung apartment na yon, alam ko na malaking tulong siya sa akin financially. So since 100% sure naman ako na okay lang sa akin mag-deflate ang lifestyle, I decided to deflate my apartment first. However, if unlike me, hindi ka pa 100% sure na gusto mo mag-deflate ng lifestyle, you can start deflating your wardrobe or yung transportation mo, or pwede rin naman na yung shopping habits mo. So, that way, parang nasa trial period ka na tinatry mo nang i-deflate yung lifestyle mo, pero hindi ganun kalaki yung changes na gagawin mo. That way, hindi ka ma-overwhelm and hindi mo i-resent yung habit. That happens sa lahat naman talaga kasi, 'di ba? Sa umpisa, super excited tayo and super motivated to finally improve our lives na gagawin natin itong mga strategies na to. Sisimulan na natin mag-frugal living, sisimulan na natin mag-save, magpunta sa gym, mag-workout. Pero kalagitnaan, biglang mawawala yung motivation. Kapag nagkasakit ka, makakalimutan mo na siya. Kapag stressed ka, iibahin mo na yung strategy mo. And that's totally understandable. Pero para maiwasan natin siya, mag-trial period muna tayo. Simulan muna natin sa maliliit na aspeto ng buhay natin. That way, wala yung overwhelm, diba? Then after that, the next step is to stop rewarding yourself with spending. This one is very important. Karamihan sa atin, parang naging automatic na whenever we're stressed, whenever we feel down, ang automatic solution natin is spending. And I'm not judging you. Ganun din naman ako dati. Ganyan din ako gumastos kapag may mga emosyon tayo na hindi natin gusto. Gusto natin kalimutan yung mga problema natin. So, kailangan nating ma-divert yung attention natin. Pero what if kasi laging may ganong mood, di ba? Laging may ganong problema or emotion. Kasi, let's be honest, hindi naman perfect ang life. May mga season talaga na dumarating ang problema ng sunod-sunod. And hindi laging ang solusyon dapat natin paggastos. So, ang resolution na nahanap ko is to find alternatives dun sa mga activities na yon na hindi ganun kamahalan or, if possible, free. Things like reading, walking, running, staying offline, cooking at home, journaling, and spending time with family. You might even say na, Miss Jane, ang boring naman nung nasa list mo. Wala bang something exciting dyan? Pero guys, na-realize ko kasi na the more boring or unsexy the habits are, the more effective sila sa pag-improve ng finances mo. And you have to find joy in these simple things. Kasi you'll be surprised na minsan mas healing itong mga options na to as compared to shopping, or binge watching on Netflix, or doom scrolling sa cellphone mo. Next step is to know the difference between peace and status. A lot of lifestyle inflation kasi is actually just status inflation. We buy things to feel healed, to be successful, to be productive, to be classy. Kahit na ginastosan natin itong mga bagay na to para marating yung status na yon, hindi pa rin natin maramdaman na contented tayo despite of all the things that we purchase. I think social media made us feel like we always need to upgrade our lives para ma-reach natin yung mga goals natin. Pero there's nothing embarrassing din naman with choosing simplicity. And I think isa yun sa mga biggest flex na pwede mong i-share sa social media na meron ka nung simplicity na yon despite living in a world na very consumeristic, na laging dapat merong binibili or dapat laging may chine-check out.
And lastly, create a life that you don't want to escape from. One of the best money-saving decisions that I did for myself is creating a life I don't want to escape from. Yung klase ng buhay na gusto ko para kapag may mga chance na pwede ko siyang takasan, hindi ko gagawin. Kasi, as I mentioned in my previous video, kapag birthday ko, yan yung chance ko to escape 9 to 5 eh. Escape problems, and then finally be somewhere na mag-enjoy ako. So, ang gastos ko talaga kapag birthday ko. Pero this year, nag-decide ako na magtrabaho pa din kahit na meron akong gala with my family. Kasi alam ko na yung trabaho na gagawin ko, hindi makakasira ng araw ko. Hindi ako maiinis, hindi ako masistress, and may enjoy ko pa rin siya gawin kahit na alam ko na yung araw na yun very special para sa akin. And I think that's it for today's video. If you want more videos similar to this one, I have more in my channel. You can start by watching this video. That's it for today. Ciao!